Sa kasalukuyan, ang bansang Pilipinas ay humaharap sa maraming hamon patungkol sa edukasyon, katulad na lamang ng kakulangan sa kagamitan at kawalan ng suporta sa mga guro, pati na rin ang hindi maabot na kayang na edukasyon. Ngunit prioridad pa rin ang edukasyon sa bansang Pilipinas para sa pag-asa at oportunidad. Ngayon ating tatalakayin ng masasabi ng isang guro patungkol sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ang aking tungkulin bilang isang guro sa edukasyon sa Pilipinas ay ang mapabuti ang kanilang asal, ang paghubog ng kanilang kaalaman at maging ang kanilang kakayahan. Para sa akin, ang kalidad ng edukasyon ay bumababa dahil maraming mga estudyante ang may kakulangan sa ibang larangan. Para sa akin, ang larangan na dapat nabigyang pansin or gawa ng mas matinding pagbabago ay ang pagbabasa. Yan, dahil marami sa mga kabataan ngayon, ang pagbabasa ay hindi na ganong kagaling tulad nung dati. Dahil kasi ang pagbabasa, malalaman mo kung anong, diba, halimbawa, sasagot ka ng exam, hindi mo alam basahin. Paano mo sasagutin yun? Paano mo sasagutin siya ng tama? Kaya dapat yun ang pagtuunan ng pansin, ang pagbabasa. Ako si Deli Joy Saholga mula sa Baitang 10, Senang Seksyon, Tanggilen. I'm 16 years old at nag-aaral ako sa Cavite Community Academy Incorporated. Sa palagay ko po, ang magandang edukasyon, yung mga guro na nakakapagturo ng maayos, na di-deliver nila yung mga topics sa estudyante at yung mga estudyante naman ay nare-receive din nila ng maayos yung mga information na yon para matuto sila. Sa palagay ko po, ang halimbawa po ng mga problema sa pang-edukasyon na nararanasan ng bansa natin ay ang mababang kalidad ng mga tinuturo at ang kakulangan din sa pasilidad at sa mga fund. Bilang isang estudyante, may mga solusyon din na kahit naman estudyante lang ako ay kaya ko pa rin makatulong or maibigay. Yung pagbabahagi sa ibang kamag-aral ko kung gaano kasaya ang mag-aral, kung gaano kasaya na araw-araw ay nakakatanggap ka ng iba't ibang bagong impormasyon about sa mga iba't ibang issue sa mundo, issue sa bansa, yung mga kaalaman na yon. Magandang araw, ako si Audrey Aison at nandito ako para sabihin ang mga nakalap naming impormasyon sa pananayam namin sa iba't ibang tao sa eskwelahan. Dito, tinutukan natin ang mga issues ng edukasyon sa Pilipinas. Nag-interview kami ng isang guro galing sa CCA na si Sir Ronil at sinabi niya na isa sa mga suliranin ng edukasyon sa Pilipinas ay ang pagbabasa. Totoo naman na nagiging kulelat na ang mga estudyante sa pagbabasa at naapektuhan raw nito ang pagsasagot nila sa mga exams. Galing naman sa opinyon ng isang estudyante galing sa CCA na si Miss Deli Joy Saholga,
Ang sabi niya nga na ang mga suliranin ng edukasyon sa Pilipinas ay kakulangan ng funds, mga instruktura, at iba pang kailangan para sa isang eskwelahan. Sabi niya rin na makakatulong siya kahit estudyante lamang siya sa pamamagitan ng pagtulong sa kaniyang mga kamag-aral. So, yun lamang po at sana ay may natutunan kayo sa mga nasabi ng ating mga na-interview. Sa bawat aspeto ng ating buhay, ang politika ay naglalarawan ng mga sistemang bumubuo at nagpapatakbo sa ating lipunan. Ito ang nag-uugnay sa mga individual, komunidad at bansa sa pamamagitan ng proseso at desisyon na may malaking epekto sa lahat. Sa bawat halalan, batas na pinapasa at polisiya ay pinatutupad, ang politika ay nagbibigay daan sa pagpapalakas at pagbabago sa mga ayusan at kaparaanan ng pamumuhay. Kung si Kalasal Panaya, mula sa baitang sambu. Isa rin sa magiging tagapanayam niyo ngayong araw. Ating pakinggan ang masasabi ng taong involved sa politika. Afternoon, ako si Jay De Leon, SK Chairman dito sa amin, sa Barangay Lapak. Ang mga pangunahing responsibilidad ng SK Chairman sa ating barangay ay ikaw ang nakisilbing pinuno ng kabataan dito sa atin at trabaho mo rin irepresenta ang kabataan sa inyong barangay. Nakikita ko ang aking papel na isa sa mahalaga dahil kagaya ng sabi ng aking lolo, si Tatay Obed Almario, na ngayon pa lamang kabataan na ang pag-asa ng bayan dahil kabataan na rin ang namumuno sa kapwa nila kabataan. At sa pag-usad ng mga panahon, habang naitututo tayo na introduce sa mga patakaran, tungkulin, gampanin ng isang leader sa ating komunidad, ay doon ko nakikita ang papel ko na pagsilbihan ang ating mga mamamayan, lalo na ang kabataan. Ang medyo na suliranin pagdating sa ating mga kabataan ay ang pagkawalan ng trabaho. So dumadami ang mga kabataan na hindi naghahanap ng trabaho pagkatapos nila sa eskwelahan. Bagkus sila ay nagpo-focus sa pang-araw-araw na pamumuhay, nagiging sapat na ang hindi pagkakaroon ng trabaho at pag-aabang na lamang ng pagkain sa ating dagat. Bilang SK tayo ay gumagawa ng mga programa at activities na nakatutulong sa kanila. Kagaya ng liga. Kaya tayo may liga ay para maiiwas ang ating kabataan sa mga pinagbabawal na droga at magkaroon sila ng inaabangan sa kanilang mga buhay bukod pa sa kanilang mga trabaho sa pang-araw-araw. Ang masasabi ko sa kabataan ngayong panahon ay magsipag pa tayo dahil darating ang panahon na tayo naman ang mamumuno sa pangkalahatan na hindi na lamang sa kabataan. Tayo na rin ang magsisilbi, tayo na ang maging kapaki-pakinabang na mamamayan sa ating bansa. Ang SK Chairman ay mahalaga sa pagpapalakas ng liderato at paghubog ng kabataan bilang mga sumusunod na pinuno ng bayan. Sa pagbibigay ng programa at aktibidad para sa mga kabataan, maaaring iwasan ang kanilang paglahok sa mga masamang bisyo. Ang mensahe ng SK Chairman sa kabataan ay magsipag para sa kanilang kinabukasan upang maging mahalaga sila sa lipunan at makamit ang kanilang mga pangarap. Anong naramdaman mo sa ating interview? Okay lang. Hindi naman ako nagkaroon ng mga blanco at